Maybelline, hold on please, we're near. Kinakabahang sabi ko sa aking kapatid, habang nagmamaneho at nasa likod si Maybelline na walang malay. Nakarating kami ng ospital at mabilis kong binuhat si Maybelline, tinulungan naman ako ng ibang nurse doon na nakaabang na sa labas ng emergency, kaagad nilang pinasok ito sa loob. Nasa ER na sila nang pigilan ako ng isang nurse. Sir, dito na lang po muna kayo, bawal pong pumasok. Please save my sister, I'm begging you please. Naiiyak na wika ko sa nurse. Don't worry sir, magaling po ang doktor na titingin sa kanya. Pagkway umalis na rin sa harap ko ang nurse na may pagmamadali. Nakaupo naman ako sa isang mahabang upuan, at hinihintay na makalabas ang doktor, napasabunot na lang ako sa aking buhok, dahil sobra na akong nag-aalala sa aking kapatid, hindi ko kakayanin kung pati si Maybelline ay mawala sakin. Nag-iisang kapatid ko ito, nawalan na kami ng magulang noong nag-aaral pa lang ako ng college, at high school naman si Maybelline. Naaksidente kami habang papunta sa isang hotel, upang i-celebrate ang birthday ko, at para din i-celebrate ang pagiging top ko sa klase. Masayang nagkukwentuhan kaming apat, habang bumabiyahe nang biglang may sumalpok sa gilid namin na isang truck. Nagpagulong-gulong kami, niyakap ko kagad si Maybelline na dahilan ng aking pagkakaroon ng malaking peklat sa likod. Dahil sa pagkakabangga namin, unti-unti kong minulat ang aking mga mata, nakita ko ang aking mga magulang na duguan at walang malay, pilit ko namang inaabot ang mga ito, ngunit wala na akong lakas na gawin ito. At binalingan ko naman ang aking kapatid na yakap-yakap ko, at wala ring malay. Hinawakan ko ang pulso ni Maybelline para masiguradong buhay pa ito, na wala naman ang kaba ko nang malamang may pulso pa ito. Nanghihina na ako, at maya-maya pa ay nakarinig na ako ng tunog ng ambulansya, at may mga tao na sa paligid namin. Hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari, dahil tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako sa isang pamilyar na lugar, nasa ospital na ako. May nakakabit na sa aking dextrose, at may oxygen din ako, may benda rin ang aking ulo. Akmang tatayo na ako, nang pigilan ako ni Nana Luman, ang aming kasambahay, at nangangalaga rin sa aming magkapatid. Matagal na itong naninilbihan sa amin, sanggol pa lamang ako. Ito na rin ang nag-alaga sa aming dalawa ni Maybelline. Iho, wag ka munang tumayo, hindi ka palubusang magaling, may pag-aalalang wika ni Nana Luman. Where's mom and dad? And Maybelline? Where are they? They're okay right? Hirap na wika ko kay Nana Luman. Hindi kaagad nakapagsalita si Nana Luman, at nanatili naman akong nakatitig sa kanya, at hinihintay ang kanyang sasabihin. Napaiyak ng mahina si Nana Luman na ikinatak ako naman. What's wrong? Nana Luman, tell me, where are they? Napasigaw ako ng bahagya, dahil gustong-gusto ko nang malaman ang nangyari sa aking mga magulang at kapatid. Hinawakan naman muna ni Nana Luman ang aking kamay, bago nagsalita. Si Maybelline, naoperahan siya sa puso. Iho, alam mo naman ang sakit ng kapatid mo, hindi ba? Tumango lamang ako. Is she okay? Naiiyak kong turan, habang nakatitig lamang kay Nana Luman. Oo iho, mabuti na ang lagay ng kapatid mo, pero hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon, dahil din sa mga natamo rin niyang sugat. How about mom and dad? Saglit na tigilan si Nana Luman, at pinisil muna nito ang aking kanang kamay. Iho, hindi na naituloy ni Nana Luman ang kanyang sasabihin, nang biglang humagulgol na lang siya ng iyak, at niyakap na lamang ako. Nagtataka, ngunit alam ko na ang ibig sabihin ni Nana Luman. Wala na ang aking mga magulang, iniwan na nila kami ng tuluyan, nang hindi ko man lang sila nasisilayan. Kaya sa tuwing sasapit ang aking kaarawan, lagi ko silang naaalala, at bumabalik ang sakit na nangyari sa kanila. Pinangako ko sa aking sarili na aalagaan ko ang aking kapatid, at hinding-hindi ko ito pababayaan. Ngayon pang may sakit ito sa puso, hindi ko hahayaang pati kapatid ko ay mawala rin sa akin. Ilang oras din ang lumipas, ay lumabas na rin ang doktor sa operating room, kaya napatayo na rin ako at nilapitan ko ito kaagad. Doc, how's my sister? May pag-aalalang tanong ko rito. Tinitigan akong mabuti ng doktor, bago ito nagsalita. To be honest Mr. Brillantes, saglit na hinto ang doktor sa kanyang sasabihin, at muling ibinaling ang tingin nito sa akin. Her condition is getting worse.
gulat na napahilamos ako ng aking mukha, dahil sa sinabi ng doktor, at muling pamatak na naman ang aking mga luha. So, what am I going to do? She needs a heart transplant as soon as possible, Mr. Brillantes. Kailangan na nating makahanap ng donor sa lalong madaling panahon, dahil kung hindi na naituloy pa ng doktor ang muli pa nitong sasabihin sa akin, at napailing na lamang siya, at tinapik ako nito sa aking balikat at umalis na. Naiwan naman akong nakatulala. Paano kung hindi kami makahanap ng donor? Paano na ang kapatid ko? Anong mangyayari sa kanya? Hindi ko kaya. Naputol ang aking isiping nang mayroong humawak sa aking balikat, si Dr. Marvin Mendez. Hey Mazer, nabalitaan ko ang nangyari kay Maybelline, how is she? Hinihingal na tanong ni Dr. Marvin, na worry ko'y tumakbo pa ito patungo sa kinaroroonan namin, nang malaman nito ang balita. She needs a heart transplant as soon as possible. Walang gana kong sagot sa kanya, at umupo ako ng pabagsak sa mahabang upuan. Don't worry, makakahanap din tayo ng donor. Paano kung wala? Magtiwala ka lang, Mazer. Namayani ang saglit na katahimikan, at saka ako muling nagsalita. Dadalhin ko siya sa States the day after tomorrow. Sinulyapan kong muli si Dr. Marvin. Hindi ko naman malaman kung totoong ekspresyon ba ang aking nakikita rito. Gulat, lungkot, pagmamahal. No, hindi niya mahal ang kapatid ko, at naiintindihan ko naman ito. Nalungkot akong bigla nang maisip ko iyon. So, ilalayo muna pala siya, malungkot at mahina niyang wika, na sapat lang para marinig ko. Tama ba ang narinig ko sa kanya? Anong ibig niyang sabihin? Nangunot ang aking noo at nakatingala kay Dr. Marvin, nasa harapan ko siya, at nakaupo naman ako sa waiting area sa labas ng ER at nagulat pa ako sa sinabi ni Dr. Marvin. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Well, tama ang nasa isip mo. Maybelline, hurry up. You're going to be late. Tawag ni Kuya Mazer sa akin, dahil kanina pa ako nito hinihintay, siya kasi lagi ang naghahatid sa akin papuntang school. I'm coming, Kuya. Sagot ko naman mula rito sa aking kwarto, sinukbit ko na sa aking likod ang aking maliit na backpack, pagkatapos ng mahabang oras kong pag-aayos. Nagmamadali na akong bumaba, dahil tiyak nakakunot na naman ang noo ng aking Kuya Mazer, dahil pinaghintay ko na naman ito ng matagal. Nasa 4th year college na ako, at HRM ang aking kurso, dahil hilig ko ang pagluluto, naman ako kasi ito sa aking namayapang ina. Nakita ni Kuya ang pagmamadaling pagbaba ko ng hagdan, at sinaway niya ako kaagad. Pero huli na dahil nakababa na ako, at nakalapit na sa kanya. Maybelline Brillantes, please be careful when you go down, alam mo namang bawal sa'yo ang mapagod. Alam kong galit na si Kuya, dahil tinawag ako nito ng buong pangalan. Ganon talaga si Kuya kapag nagagalit, tinatawag ako nito sa buong pangalan. Hello Kuya, hindi naman masyadong nakakapagod ang pagbaba ng hagdan, ang OA naman nito, sabay irap ko at nakapamiwang naman si Kuya. Sa halip na magsalita pa si Kuya, ay lumapit ako kaagad at niyakap siya ng mahigpit. Happy birthday Kuya, buong pagmamahal na bati ko. Niyakap din naman ako ni Kuya pabalik. Thank you baby girl, and I'm sorry, alam mo namang iniingatan lang kita. Hinalikan niya ang aking buhok, at kumalas sa pagkakayakap. Ikaw na lang ang meron ako, and this is also the day that our parents died, malungkot na wika ni Kuya Mazer na nakatitig sa akin. I know Kuya, saka wala kang dapat ikatakot, kasi hindi naman kita iiwan, at isa pa, magaling na ako diba? Napatango naman si Kuya at sabay ngiti nito sa akin. Promise Kuya, itinaas ko pa ang aking kamay na parang nanunumpa. Pero ipangako mo rin Kuya na hindi mo na ako tatawaging baby girl, sabay nguso ko sa kanya. I can't promise you that, wika niyang nakangisi. Hindi na ako bata Kuya, okay. 21 years old na ako, hello. But you'll always be my baby girl, saka ginulo niya ang aking buhok. Alam mo Kuya, kaya wala ring nanliligaw sakin, kasi tinatawag mo ko laging baby girl, tapos yung iba akala pa nila boyfriend kita, kasi lagi mo ko hinahatid at sinusundo. Pagrereklamong sabi ko sa kanya, di maganda para hindi na lumala ang sakit mo, natatawang sabi naman ni Kuya. Ewan ko sayo Kuya, pasaway ka. Aalis na sana kami nang tawagin ako ni Nana Luman.
Maybelline hiha ang baon mo, makakalimutan mo pa. Bitbit pa ni Nana Luman ang hinanda niyang baon para sa akin. Salamat po Nana Luman. Nariyan na rin ang mga gamot mo at vitamins mo. Nilagyan ko na rin kung anong oras mo iinuman, wag na wag mong kakalimutan hahiha. Saglit akong natahimik at yumuko, napansin naman ni Kuya na humihikbi na ako, kaya bigla siyang nag-alala sa akin. Hey baby girl, are you okay? Nagangat ako ng tingin, at niyakap ko naman ng mahigpit si Nana Luman. Salamat po Nana Luman, salamat kasi nandito ka pa rin kasama namin ni Kuya, at hindi mo kami pinabayaan. Pagkasabi ko noon, ay kumalas si Nana Luman sa aking pagkakayakap, at pinunasan naman ang aking mga luha. Hiha, para ko na kayong anak ni Kuya Mazer mo, ako na ang nagpalaki sa inyo, kaya nga hindi na ako nakapag-asawa, kasi hindi ko kayo kayang iwan, napamahal na kayo sa akin. Ngumiti naman si Nana Luman sa akin, at si Kuya ay naluluha na rin. O siya, sige na, umalis na kayong dalawa, at baka mahuli pa kayo sa eskwela at trabaho. Siya nga pala Mazer, happy birthday at death anniversary din pala ng inyong mga magulang, malungkot na bati ni Nana Luman. Ngumiti naman ng mapait si Kuya. Thank you Nana Luman. Umuwi kayo ng maaga, at sabay-sabay tayong maghapunan, okay? Sige po Nana Luman, dadaan po muna kami ni Maybelline sa sementeryo mamaya, tumango lamang si Nana Luman. Pagkway umalis na rin kami ni Kuya. Nasa library ako at gumagawa ng reviewer, dahil malapit na ang aming exam. Abala ako sa aking pagsusulat, nang mayroong bumungad sa harap ko na isang white rose. Kilala ko kung sino ang nagbigay nito, inangat ko ang aking tingin para sulyapan siya, isang nakangiting JK ang nakita ko at umupo siya sa aking tabi. Si JK ang aking best friend, magkaibigan na kami since high school. At kilala na namin ang isa't isa, pati ang sakit ko alam din niya. Kaya todo alaga rin siya sakin. Ang daming mga naiinggit, kasi naman halos hindi na kami mapaghiwalay. At iyong mga admirers niya palagi na lang masama kung makatingin sakin. Ang gwapo ba naman niya kasi, kaya halos yata lahat ng babae rito sa campus may gusto sa kanya. Ako lang yata ang hindi nagkagusto sa kanya, kaibigan lang talaga ang turing ko kay JK. Ewan ko ba abnormal na yata itong puso ko, kung bakit hindi ko siya magustuhan bilang isang lalaki. Mahal ko siya pero bilang isang kaibigan lang. Salamat dito ha. Hindi ka ba busy? Tinuloy ko ulit ang aking pagsusulat pagkasabi ko noon. Nakatingin lang siya sakin, at hindi sinagot ang tanong ko sa kanya. Sinulyapan ko ulit siya, nang hindi siya sumasagot, pinisil ko ang kanyang ilong, para itigil niya ang pagtitig sakin. Kung ice cream lang ako kanina pa ako natunaw, nakangiting biro ko sa kanya, at hinimas ang kanyang ilong na pinisil ko. Ang ganda mo kasi, kaya hindi ko mapigil ang hindi ka tignan. Matagal ko nang alam yun. In love ka na naman sakin, biro ko sa kanya na natatawa pa, at biglang nahinto ang aking pagsusulat nang magsalita ulit siya. Oo, matagal na akong in love sa'yo, hindi mo lang napapansin. Unti-unti akong napatingin sa kanya, nakita ko sa mata niya ang pagkaseryoso. Napakurap-kurap ako, at hindi ko malaman ang aking isasagot sa kanya. Hindi nagtagal bigla siyang natawa ng mahina, at kinurot ang dalawang pisngi ko. Ang cute mo talagang lokohin, pinalo ko naman siya sa kaliwang braso niya at inirapan siya. Paano nga kaya kung totoong in love ako sa'yo? Nakahalumbaba siya at nakangiting nakatitig sakin. Kung totoo man yan, marami nang galit sakin, ngayon pa nga lang mas mamamatay yata ako sa mga masasamang tingin ng mga admirers mo kaysa sa sakit ko, naiiling kong sabi sa kanya, habang nililigpit ko na ang mga gamit ko. Wala akong type ni isa sa kanila. Mukha kaya silang clown sa kapal ng makeup nila, saka ang iigsi ng mga palda parang gusto magpasilip, sana nagpanty na lang sila, nakasimangot naman niyang turan, at ako naman ay natatawa habang sinasabi niya iyon. Siya nga pala JK, punta ka mamaya sa bahay, birthday kasi ni Kuya at death anniversary nila mama at papa, malungkot kong wika kay JK. Napansin naman niya ito, at hinawakan ang kanang kamay ko na nakapatong sa mesa. Huwag ka nang malungkot, kung nasaan man sila ngayon tiyak masaya na sila, kasi nakikita nilang bumubuti na ang lagay mo. At isa pa na riyan si Kuya Mazer at Nana Luman, at higit sa lahat nandito ako, hindi ka namin iiwan, tandaan mo yan.
Salamat JK, hanggang ngayon nasa tabi kita palagi, seryoso kong sabi sa kanya, at niyakap ko siya na ikinagulat naman niya. Niyakap naman niya ako pabalik. Ang sarap mo talagang yakapin, bigla ko na lang siyang naitulak pagkasabi niyang iyon. Ikaw duro ko sa kanya. Bakit ako? Ikaw nga itong Shanzing sakin Nakangising sabi ni JK. Ewan ko sa'yo JK. Diyan ka na nga. Tumayo na ako at naglakad palabas ng library. Sumunod na rin siya sa akin at inakbayan ako. Ito naman banibiro ka lang Huwag ka na magalit, libre na lang kita. Nagningning kaagad ang aking mga mata at tinignan siya. Call, nangingiti kong turan, at nagpunta kami sa aming paboritong kainan.